So ganito po, Commissioner, paano malalaman po ng mga gustong umutang na ito'y nakarehistro po sa SEC? Meron pong website ang SEC Mhm. at nakalista po yung pangalan ng 104 Okay. financial lending companies na may permit sa Securities and Exchange Commission. Ito ho ba yung nagbabayad ng tax itong mga lending companies na ito? Monitored po namin yon kasi sila po ay required na mag-submit ng mga reports sa SEC. Katulad po ng lahat ng korporasyon, di po ba, nagpa-file po sila ng General Information Sheet at saka ng mga audited financial statements. Kapag ho ba umutang kami dito po sa lending company, may tax pa ho ba yun? O dapat po kapag umutang kami ng 20 mil, sakto po 20 mil na makuha namin? Yun po ang isa sa naming pinapatupad. Bawal po ang pagkolekta ng advance interest rate. Kasi po yung mga unregistered, yung mga unscrupulous financial lending, pag ikaw umutang ng 20,000, ibabawas na kagad yung interest rate. So makukuha mo lang mula sa 20,000. Hindi, kasi ngayon 10,000 lang ang sakop eh. Sa 10,000 ang makukuha mo lamang ay 6,000 pesos. Okay. Opo. O pagkatapos pagbabayarin ka ng interest do sa 10,000. Opo. Yan po ang hinahabol namin na pinagbabawal namin ang pagkolekta ng advance interest rate. Kung umutang ka dapat ng 20,000, kailangan makuha mo yung 20,000 at magkaroon ng period bago ka mag-umpisang magbayad ng principal at interest rate. Yan po ang ginagawa ng mga unregistered. Yan po ang pinapasarado namin. Okay, sige po. So ngayon po kasi as we speak, ang prevailing interest rate ay 18% a month, right? Opo. Okay, 10,000. 15% lang po. 15%. 15% a month. Yun po ang inalaw ng Bangko Sentral. 15% a month, 10,000 na maximum. Opo. Okay, ito po ang prevailing ngayon. Ito yung gusto ho ninyong baguhin. Kapag ho ba ako... Bababa po namin sa 10% a month. Pero yung sasakupin na po ay 20,000 na maximum loan. Yes, sir. O nga po. Kapag ho ba hindi ako nagbayad, makukulong ba ako? Wala na. Sa constitution po natin, hindi naman po... walang nakukulong po sa pagkakautang. Anong gagawin sa akin ng lending company? Commissioner, ano pong gagawin sa akin ng lending company? Umutang po ako ng 20 mil at the interest na 15% a month, hindi ko po binayaran ito. Anong gagawin po sa akin ng lending company? Anong maaari kong kaharapin? Pinagbabawal po namin ang mga unscrupulous lending or collection practices. Bawal po yung mga nababalitaan natin na nagpapadala ng ataon, nagpapadala ng bulaklak, yaharas ka, yung mga kamag-anak mo ay tatawagan. Bawal po lahat yun. Kaya dahil po yung mataas ang interest nito, talagang yun ang magiging sitwasyon. Charge to experience para sa lending companies. Kaya naman po pinapayagan sila sa ngayon ng 15%. Pero bababa na po ng SEC sa 10%. Pero subject pa po ito sa reaction ng publiko. Opo, sige po. So, ibig sabihin, risk yun na nagpapautang. Pag hindi ka binayaran, walang collateral to, sorry. Ganun po yun. Sorry po. Tama, ano po? Okay. Opo. At kung sakasakaling gumawa ka ng labag sa panuntunan ng SEC, harasin mo yan, padalhan mo ng ataol, o takutin mo yan, ikaw pa may kaso. Totoo po yun. Sige. Yung lending company na nanghaharas ng umutang sa kanya ay magkakaroon pa po ng kaso under the revised penal code at violation din po ng Financial Incentives Act na ine-enforce po ng Securities and Exchange Commission. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!